Matapos akong ipamahagi ng bansa bilang kapareha ng magkapatid na Orsi. Akala ko pantay ang trato ko sa inyong dalawa. Wala akong kinilingan kahit kaunti. Salamat. Ilang beses ko bang sasabihin, huwag mo akong abalahin habang naglalaro ako. Mag-ingat ka sa kamay mo. Nagpapanggap ka na naman. Hindi mo ba napapansin kung gaano ka kaperpekto magbalanse ng trato? Hindi mo ba iniisip na hindi iyon patas sa mas masunurin sa inyong dalawa? Hindi patas. Noong araw na iyon, si Chuchuan lang ang naging masama sa iyo, tama ba? Walang sinabi si Chuzhou. Nandito na kayo. Pupunta ako para magpainit ng pagkain. Nasugatan ka. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang nag-message ako? Sino bang nagsabing dumikit ka sa akin? Mabuti sana kung naglalambing at nagpapakit ka lang dati. Pagod na ako ngayong araw. Pag uwi ko, ganito ka na naman kakulit, parang asong gala. Magtiis ka muna. Kasalanan iyon ni Chuchuan. Sandali, huwag ka nang umiyak. Mas maraming gantimpala ang mas masunuring panig. Iyan ang tunay na patas. Tama ang sinabi mo. Salamat. Hoy! Naubos na ang gatas sa bahay. O dahil mahirap ka, isang baso lang ang kaya mong bilhin. Hindi. Kaya isang baso lang ng gatas ang inilabas mo. Sino ba ang sinusubukan mong inisin? Kung ayaw mo sa mga mata mo, ipamigay mo na lang. Hindi mo ba nakikitang nandito rin ako? Magandang gabi, hoy. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tumahimik ka. Ha. Wala naman siyang ginagawa pero pareho pa kami ng bag. Lahat naman ay may bag. Pero espesyal na regalo sa iyo ni ate ang folder na iyon. Dapat may dagdag na gantimpala ang masunuring bata. Iyan ang patas. Tama ang sinabi ni ate na voluntaryo. Magandang umaga. Nasaan ang almusal ko? Kung ayaw mong kumain, lumabas ka. Sino bang may gusto niyan? Lin Yaodeng, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang kumain ng merienda? Gusto mo? Ano bang tinitingin-tingin mo? Bakit gusto mo na namang makipaglaro sa akin? Maglaro na lang tayo ng badminton. Kuya, wala nang saya kung ganyan ka. Nasobrahan ka na sa pagpapanggap na mabait. Mukhang totoong gusto mo na ang pangit na iyon. Chuchuan, ulitin mo nga. Ilang taon na rin mula nang marinig ko ang tatlong salitang iyon. Alam ko na iyon noon pa man. Alam kong may hinanakit sa akin ang magkapatid na Pei. Kahit sino pa ang tumingin sa akin. Ako pa rin ang mababang panig sa paghahambing. Sila ang mga piling anak ng akademya ng mga Orsi. Samantalang isa lamang akong damo sa gitna ng napakaraming tao. Kung hindi dahil sa napakataas at kahanga-hangang porsyento ng pagtutugma. Hindi sana kami kailanman nagkrus ng landas. Noong una kaming ipamahagi. Hindi itinago ni Chuchuan ang pagkasuklam niya sa akin. Kaya naman sa bulwagan ng pamamahagi. Nakipagtalo siya ng matindi sa mga kawani. Napakalaki ng eskandalo. Isang pangit na palaka ang nangangarap makakain ng karne ng swan. Pero ako lang talaga ang nakapagpakalma sa kanila.
Parang noon lang ito nangyari sa unang pagkakataon. Matapos kong tulungan ang magkapatid na malagpasan ang growth period. Ang malamig at mayabang na henyo ng militar ay naging mas malambing at makulit tuwing growth period. Iyon lang ang pagkakataong nahawakan ko ang kanilang likas na anyong hayop. Isang mabagsik at karniborong snow leopard. Pero ngayon, parang malaking pusa lang siya na walang tigil sa pagkiskis sa akin. Tinatawag nila akong asawa nila. Sabik na sumusuot sa mga bisig ko ang asawa ko at nagpapalambing. Humihilik siya ng komportable. Para bang hindi niya kayang lumayo sa akin. Laging nakadikit ang ulo niya sa balikat ko. Nakikipag-away pa siya kung sino ang mas malapit sa akin. Matapos kaming magdikit-dikit noong growth period. Kahit ang pinakamalamig ang pusong beastman ay lalambot din. Isa ito sa ilang matatamis na alaala ko. Sa totoo lang, hindi naman ako pangit. Masasabi ngang maganda ako. Sadyang kapansin-pansin lang ang kagwapuhan ng magkapatid na Chu. Kapag ikinumpara sa kanila, totoong mas pangkaraniwan ang hitsura ko. Ganoon talaga ang ugali ni Chu Chuan. Bata pa kasi siya. At sanay siyang itinataas sa pedestal ng lahat. Tumanggi akong makipaglaro sa kanya. Para bigyan siya ng kaunting respeto. Kaya normal lang na sa galit niya ay tawagin niya akong pangit na halimaw. Kuya, pangalawang beses mo na akong sinaktan. Dahil lang tinawag ko siyang pangit na halimaw. Kung ayaw mo sa kanya, pwede ka namang hindi makipagkita sa kanya. Kapag nakita pa kitang inaapi siya. Sa bawat pagkikita natin, susuntukin kita. Hahaha, hindi ba, kuya? Sino nga ba ang dating kasamang lumagda sa apela? Dahil ayaw nating sundin ang itinakdang kapareha. Ngayon, naging tagapagtanggol ka na ng mga babae. Sobra ka nang nalulong sa pag-arte. Sige na, alam ko na. Malapit na kasing matapos ang panahon ng pagsubok sa pagsasama. Umatras ka para tuluyang sumulong. Gusto mo palang maging mabait sa pangit na iyon. Para kusa siyang pumayag sa diborsyo. Kung hindi pa tayo matagal nang nagkasundo. Talagang naloko mo sana ako. Hindi. Ikaw lang ang mayroon tayo. Hindi ko kailanman sinabing maghahanap ako ng iba. Deng-deng, ang galing mo. Napakatalino at napaka-cute. Dati, may kinikilingan ako laban sa kanya. Kaya napakaraming pagkakataon ang pinalampas ko. Lumayo ka sa asawa ko mula ngayon. Lintik, hindi pa nga tayo nagdidiborsyo. Paano siya naging asawa mo? Hindi ba gusto mong makipagdiborsyo? Kung nakapagpasya ka na, huwag ka nang kumapit ng kaawa-awa sa asawa ng iba. Sira ulo ka ba? Sino ba ang kumakapit sa pangit na iyon? Kahit ano paman, hindi ka naman makikipagdiborsyo. Kung ganoon, hindi rin ako makikipagdiborsyo. Hindi magandang reputasyon para sa isang beastman ang kusang itakwil ang isang tao. At saka, si Lin Yao ding na babaeng iyon. Lagi na lang nakatingin sa akin ng may pananabik. Para bang hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Ako, hindi naman ako ganoon kalupit. Magtitiis na lang kami at magsasama. Kahit gaano kapangit ang mukha, masasanay rin kapag matagal nang nakikita. Kung basura, basura na lang. Hindi ko naman siya inaasahan. Kapag ako ang unang humingi ng diborsyo, tatawagin akong walang kwentang lalaki. At baka wala rin akong mahanap na mas mabuting kapareha. Kung asawa ko na siya, panindigan ko na lang. Hindi naman talaga imposible. Ayos lang, hindi ako ang unang hihingi ng diborsyo. Kung basura, basura na lang. Ayoko nang magtiis at magsama. Kuya, ano ba ang suot mong damit na parang galing sa bangketa? Sobrang pangit, hahaha. Umabot na sa ganitong kababa ang panlasa mo. Kung wala kang pambili ng damit, pahihiramin kita. Huwag kang lumabas na ganyan ang suot, nakakahiya. Hindi ko ito binili. Regalo ito sa akin ni Dengdeng para sa pista ng kalagitnaan ng taglamig. Hahaha. Nasaan ang regalo ko para sa winter solstice? Huwag mo nang itago. Ibigay mo na sa akin. Hindi ko maintindihan kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Chu Chuan na sabihin iyon. Isa akong taong mahilig sa mga ritual. Sa malalaki man o maliliit na okasyon. Lagi akong naghahanda ng mga regalo para sa magkapatid na Chu. Mula sa maliliit na bagay gaya ng mga pang-ipit ng kwelyo. Hanggang sa malalaki gaya ng headphone na may pangmasahe. Hanggang sa makita ko ito sa basurahan. Ang scarf na ibinigay ko kay Chu Chuan. Itinapon, hinamak at minaliit. Para bang ako rin na kinamumuhian at minamaliit niya. Kung itatapon lang din ang regalong ibibigay ko. Mas gugustuhin ko na lang itong ibigay sa taong talagang gusto nito. Wala. Bakit wala? Meron ang kuya ko. Bakit hindi mo ako binigyan ng sweater?
Siyempre, hindi ko rin naman magugustuhan ang regalo mo. Pero kitang-kita naman kung gaano ka kapatas sa iba. Sobra na ang pagkiling mo. Sige na nga, mukhang matagal nga talagang gumawa ng isang sweater. Bibigyan pa kita ng ilang araw. Nga pala, iyong akin, huwag mong lagyan ng bordang bato. Medyo pambata iyon. Bato. Bato. Pusa iyon, hindi bato. Hindi ako magluluto ng sweater para sa iyo. At hindi na rin magkakaroon pa. Regalo ko ito na para lang kay Chusew. Sino ba ang may gusto sa luma mong sweater? Napakapangit, gaya mo. Hindi man lang maipakita sa iba. Mabuti na rin, hindi ko na kailangang magtapon sa basurahan. Sabi ko na nga ba, itatapon niya iyon sa basurahan. Hindi ganyan si Chusew. Sabi niya, gustong-gusto niya. At kinabukasan, sinuot nga niya palabas ng bahay. Mabait si Chusew, masama si Chuchuan. Hello, kumusta? Kailangan ko ng mga papeles para sa diborsyo. Binibini, kaunti na lang ang natitira sa panahon ng pagsubok sa pagsasama ninyo. Sigurado ka bang makikipagdiborsyo ka na sa mga orsi na itinalaga sa iyo? Hindi sa kanilang dalawa. Kay Chuchuan lang. Magpapakasal kami ni Chuzo ng formal. Binibining Lin, kailangan mong malaman na napakataas ng inyong antas ng pagtutugma sa dalawang lalaking ito. Kahit sino pa ang iwan sa iyo. Batay sa mga naunang kaso. Magiging mas mahirap para sa kanila ang bawat root period sa hinaharap. Maaari pa silang magkaroon ng mga suliraning pangkaisipan dahil hindi sila makakuha ng kapanatagan. Hindi ko iniisip na hindi niya kakayaning mabuhay nang wala ako. CJ, iginagalang namin ang iyong desisyon. Kung nais mong makipagdiborsyo, kailangan mong ihanda ang mga kaugnay na dokumento. Ipapadala ko ang mga ito sa iyong email. Pero umaasa pa rin kaming pag-isipan mo itong mabuti. Kung pagbabatayan ang mga nakaraang kaso. 99% ng mga orsi na diniborsyo ay nagsisisi at natataranta. May ilan pa ngang nananakit sa sarili tuwing road period. CJ, kapag nakapagdesisyon ka na, sa Miyerkules sa susunod na linggo, pumunta ka kasama ang mga orsi na itinalaga sa iyo. Upang iproseso ang diborsyo o pagpaparehistro ng kasal. Mukhang hindi lang pala ako ang nag-iisip na pangit siya. May iba rin palang hindi makatiis na masilayan siya. Pero talagang wala ka ring silbi. Kung ako iyon, hindi ko hahayaang sirain ng iba ang sweater na ibinigay sa akin. Patawad. Kasalanan ko, hindi ko pinag-isipang mabuti. Mahirap nga talagang labhan ang kulay krema. Bukas, gagawa ulit ako ng itim para sa iyo. Hindi mo kailangang matakot na madumihan ito. Gagawa pa ako ng ilan para may pamalit ka. Natututo na rin akong gumawa ng maliliit na kuneho. Ang pag-ibig ay parang isang paglalakbay. Lakad, hinto, lakad, hinto. Bigla kitang nakita. Huminto ang mga yabag. Umalis ka agad. Tinakot mo siya. Hindi lang ikaw ang may karapatan kay Chusew. Asawa niya rin ako. Wala kang karapatang hilingin sa akin na iwan siya. Bakit kayo biglang nag-away? Puro sugat tuloy ang katawan niya. Masakit siyang magsalita. Deserve niyang mapalo. Sanay na ako. Ganyan talaga ang ugali niya. Magtiis ka pa ng kaunti. Pagkalipas ng ilang araw, makikipagdiborsyo na ako sa kanya. Hindi na niya ako muling makikita. Paano naman ako? Mayroon ka ba? Nangako naman akong bibigyan kita ng sweater mamaya. Ang tanga mo naman, pati ito hindi mo maintindihan. Asawa ko. Esan. Sandali. Mabait kong mahal. Siguro nga, mabuting tao talaga ako. Akala ko, pwede akong maghintay hanggang matapos ang panahon ng pagsubok sa pagsasama namin. Bawat buwan, may 3 araw na rot period ang mga orsi. Sa panahong iyon, nagiging balisa at mainitin ang ulo nila. Mas kailangan nila ang pag-aaliw ng isang tao. Ano man ang mangyari, hindi pa naman tayo diborsyado. Tungkulin kong aliwin ang aking asawa. O, bakit may oras kang pumunta rito ngayon?
Pumunta ka para samahan ang pinakamamahal mong si Chuzu. Narito ako para aliwin ka. Rot period ko ngayon. Huwag ka nang mag-inarte. Kung hindi mo naman ako kailangan, aalis na agad ako. Halika rito. Lin Yaoding. Napaka-unfair mo talaga. Asawa mo rin ako. Pero kay Chuzhou lang ikaw nagbibigay ng regalo. Siya lang ang hinahawakan mo sa kamay. Kahit kapag nag-aaway kami, siya lang ang nilalagyan mo ng gamot. Masakit din ako ng gabing iyon. Pero ni hindi mo ako tiningnan. Siguro, naudyukan siya ng malamig mong pakikitungo nitong mga nakaraang araw. Mas maligalig at mas mapilit siya kaysa dati. Pilit siyang sumisiksik sa tabi ko. Kapag inaalis ko lang ang tingin ko sa kanya, nagmumukmuk siya at humihingi ng lambing na parang batang api. Chuchuan tungkol sa diborsyo natin. Chuchuan, bitawan mo ako. Chuchuan, may sasabihin ako sa iyo. Huwag mong isipin na dahil tinutulungan mo ako. Sa pagdaan ko sa road period, mabubura na nito. Ang sinadya mong pagwawalang bahala sa akin nitong mga nakaraang araw. Pero mas maluwag na ang isip ko ngayon. Kaya hindi na kita pagbibilangan. Tungkol ba ito sa regalo? Gusto mo bang bigyan kita ulit ng regalo? Hindi ito tungkol sa regalo. Miyerkules ang araw na matatapos ang rot period. Sa araw na iyon, sabay tayong pumunta sa bulwagan ng pamamahagi. At pirmahan natin ang kasunduan sa diborsyo. Magdiborsyo na tayo. Hindi ako pumapayag. Ay. Lin Yaoding. Lin Yaoding, tama na. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila. Pagkatapos nilang mag-usap, matagal na nagkulong si Chuchuan sa kwarto. Dumating ang Miyerkules. Lumabas na siya. Pumayag na siyang makipagdiborsyo sa akin. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ako. Nasugatan ako sa isang misyon ilang araw ang nakalipas. Sinadya kong huwag makipagdiborsyo sa iyo. Sunod naman ang mga papeles para sa pagpapakasal. Kaya, saan nagsimula ang pagkakamali ko sa pag-ibig? Maligayang bagong kasal. Maaari ba kitang makausap ng sarilinan? Narinig ko kay Chuzhou. Madalas kang umiyak noong bagong itinugma ka sa amin. Hindi naman ganoon kadalas. Minsan lang bawat 2 o 3 araw. Umiiyak ka kapag tinatawag kang pangit ni Chuchuan. Umiiyak ka kapag malamig kanyang binabaliwala. Pero ang pinakamasakit na pagkakataon ay nang malaman mong sama-sama silang umapela para tumangging maging mga kapareha mo. Noong araw na iyon, hindi ako nangahas umuwi. 3 araw akong nagtago sa isang hotel. 3 araw din akong umiyak. Noon, nagsimula pa nga akong magduda. Kung ganoon ba talaga ako kasuklam-suklam? Bakit niyo ba akong parehong ayaw? Mas maaga lang natauhan si Chuzhou kaysa sa akin. Pagsapit ng 2 buwan matapos ang pagtutugma, hindi na niya nilabanan ang resulta ng pagtutugma. Noon, mabuti na ang pakikitungo sa akin ni Chuzhou. Siya pa ang kusang nakikipag-usap sa akin. Hinahaplos niya ang buhok ko. Kapag binabangungot ako, pinatutulog niya ako. Biro ko pa noon, malambot pala ang mga buto niya. Sa loob lang ng 1 buwan, sumuko na siya sa sapilitang pagtutugma. Araw-araw, nakatitig siya sa iyo nang hindi man lang kumukurap. Parang gusto ka talaga niyang makasama habang buhay. Pero ang totoo, ako pala ang pinakamangmang nahangal. Lin Yaoding. Galit na galit ka ba sa akin?
Chuchuan. Ang totoo, sa inyong dalawa, ako ang unang nakakilala sa iyo. Noong una kong malaman ang resulta ng pagtutugma. Palihim kitang pinuntahan. Noon, nagsasagawa ka ng misyon sa kabilang bayan. Palagi kang tumutulong sa ibang tao. Sa mga mata ko noon, para kang isang bayani. Napakabuti mo. Napakaliwanag ng iyong presensya. Makatarungan ka at malinaw kung kumampi. Pero bakit sa akin lang hindi ka mabuti? Sa puso mo, Chuchuan. Dahil ba hindi ako karapat-dapat? Hindi. Ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Hindi ko kayang harapin ang tunay kong nararamdaman. Nilabanan ko ang malamig na sistemang ito. At pinahalagahan ko ang nag-aalab na opinyon ng iba. Naging padalos-dalos, mayabang, at napakamangmang ako. Sa pagitan nating dalawa, ang nagkamali ay ako lang. Napagkamalan kong bato ang isang perlas. Sandali, maaari mo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Nabigyan na kita. Kung ganoon, bakit lugaw ang pinili mo? Tumanggi rin siyang maging kapareha mo noon. Siguro dahil kahit hindi niya ako mahal noon. Hindi naman niya ako sinaktan. Isang buwan niya akong binaliwala. Mas higit iyong pagtanggi sa isang taong hindi niya kilala. Kaysa pagtutol sa malamig na sistema ng pagtutugma. Pero nang mapansin niya ako, mabuti na ang pakikitungo niya sa akin. Pag-uwi natin, gusto kong kumain ng hotpot. CJ, kinamumuhian ko ang sistema ng pagtutugma. Sa malamig nitong kalkulasyon lamang umaasa. Para magpasya kung sino ang makakasama ng isang tao habang buhay. Ganoon din ang paniniwala ni Chuchuan. Kaya sama-sama kaming umapela. Ngunit malinaw ang kinalabasan, bigo kami. Buti na lang, may isang taon pa tayong panahon ng pagsubok sa pagsasama. Kapag minsan ka nang naitugma, hindi ka na muling sa pilitang itutugma. Pagkatapos nito, hahanapin ko ang taong tunay kong mamahalin. Pero laging may hindi inaasahan sa buhay. May napakaganda palang pangalan ang asawa naming tao. Lin Yaoding ang pangalan niya. Medyo mahiyain siya. Lagi niya kaming palihim na tinitingnan. Pero kung minsan, napakatapang din niya. Lumalapit pa siya para ihatid sa amin ang gatas. Kahit kapag nasusugatan kami. Hindi siya natatakot sa mga nakakatakot na sugat. Habang umiiyak, nanginginig ang kamay niya sa paglalagay ng gamot sa amin. Parang kayang pahupain ng mga luha niya ang sakit. Pero nang yumuko ako at pagmasdan siya, kumukurap-kurap ang mahahaba niyang pilikmata. Parang biglang hindi na ganoon kasakit ang sugat. Lintik, parang multo. Walang sinumang hindi lalambot ang puso kay Lin Yaoding. Maamo, mabuti at higit sa karaniwan ang tapang niya. Ay, Kuya Chu, mas malusog na ang kulay ng mukha mo kaysa dati. Nagsusuot ka na talaga ng scarf. Diyos ko, akala ko hindi ka giniginaw. Naghanda na naman ng pagkain para sa iyo ang asawa mo. Wow, ang daming pagkain. Ang bango, nakakagutom. Sa paningin ng iba, malamig ang dugo niya at napakalakas. Isa siyang likas na mandirigma. Hindi takot sa hirap o pagod. Pero sa paningin ni Lin Yaoding, pagkatapos ng bawat misyon ko, kailangan kong magpakulo ng sabaw ng manok ng buong umaga para mapalakas ang katawan ko. Mula nang dumating si Lin Yaoding, biglang napuno ng mga bagong bagay ang bahay. Mga cute na magnet sa refrigerator at malalambot na laruan sa sopa. Matingkad at preskong dilaw na tsinelas. Talagang kakaibang nilalang ang mga tao. Lubos silang naiba sa mga orsi. Kung tutuusin, hindi naman masama ang sistema ng pagtatalaga ng kapareha. Nababaliw ka na ba? Tanga ka, matagal ka nang nahulog kay Lin Yaoding. Nakatuon na ang mga mata mo sa kanya, halos tumulo na ang laway mo. Pero dahil lang sa ilang chismis at panunuya, akala mo pinagtatawanan ka ng lahat. Buhay mo iyan. Hindi naman iyan negosyo ng ibang tao. Minsan, matapos kaming ihainan ni Lin Yaoding, talagang ayaw na niyang pumunta ulit. Anong nangyari, sandali, Chuzu? Nakakahiya ba ako para sa inyo? Napakahusay ninyong dalawa. Tapos pangkaraniwan lang ang kapareha ninyo. Sino ba naman ang mga iyon? Mga walang hiya. Puro huni at ingay. At kung walang asawa, naiinggit at nangangagat kung kani-kanino.
Hindi ba ngayon ang simula ng tagsibol? Napansin kong lahat ng ibang Orsi ay may ibinibigay na regalo sa kanilang mga kapareha. Bumibili sila ng mga bulaklak para sa kanilang asawa. Hindi ba dati ay ayaw mong sundin ang pagtatalaga ng kapareha? Mukhang mataas pala talaga ang tingin natin sa sarili. Pati si Chuchuan na minamaliit ang lahat ay ganoon din pala. Haha, isang ordinaryong taong hindi naman kagandahan. Pero nabihag kanya ng todo. Sa dami ng tao, bakit ikaw pa ang napakapangit? Dahil sa iyo, pinagtatawanan ako ng mga tao. Pagsisisihan mo ito. Kuya, kuya, kung naging katulad mo sana ako. At naging mabuti kay Dingding mula pa noong unang buwan. Hindi sana mauwi sa ganito ang lahat, hindi ba? Mas marami kang taglay kaysa sa akin. Kuya, naiinggit ka sa akin. Talagang naiinggit ka. Dahil mas pinapabora ni Dingding ang kuya niya. Dati, naiinggit talaga ako. Bakit napakasama ng pakikitungo mo sa kanya? Pantay ang pakikitungo ni Dingding sa ating dalawa. Tanda ko pa noong una kitang makita. Ano ba ang halaga ng pagiging paborito? Ngayon, akin lamang ang pagmamahal niya.